Hey, good morning dear ones! Good morning! Kumusta po kayong lahat? Nandito po tayo at magtatalakay po tayo ng isang passage sa Biblia. Na pag-usapan na po natin kanina yon ng medyo maigsi lang. I just shared with you kung ano yung passage na yon. It's from the book of Romans, chapter 12, verse 2. So, ngayon, pag-uusapan natin yun is a special request po na topic galing sa pinsan ko. Shout out, Juvie. Okay, so salamat naman sa pag-request at salamat at nakikinig ka at nanonood ka sa ating mga usaping Biblia dito sa Journey with Grace Productions. So, ito po ay hinahatid sa inyo ng Journey with Grace Productions. At saka, ang ating pong layunin ay makapagbahagi ng mga aral at saka makapagturo ng mga salita ng Panginoon base po sa ating eksperyensya at kaalaman. Okay? At umaasa po ako na sana ay makatulong sa inyo yung mga pinag-uusapan natin dito kasi alam kong galing yun sa puso ko. So, samahan niyo ako. Okay. So, yung Romans chapter 12 verse 2 po ay isang biblical passage na nag-encourage po sa ating mga believers na iwasan ang pag-conform. Okay? Mamaya pag-usapan natin yung kung ano yung conform. Pasensya na po kasi nandito yung camera ng aking cellphone at saka dito po ako, pag dito po ako nakatingin sa aking sarili, hindi po ako nakatingin diretso sa inyo. So, just bear with me po. Ayusin ko ito kung anong magandang strategy dito para hindi ako malito. So, hindi tayo dapat mag-conform sa standards ng mundo, ng paligid natin. But instead, sana matransform tayo sa pag-renew or pagbabago ng ating isip para maintindihan natin ang salita ng Panginoon. And this involves, okay? May be a small term, but it's big because we need to resist worldly patterns. Alright, guys? And focus on God's truth. Okay? So that we will grow into a new person with a renewed way of thinking. Okay? So kailangan pa lang ma-renew. Kailan palang magbago yung ating pag-iisip. Okay, kahapon, napag-usapan natin yung about sa contentment. Na sabi ko, kailangan turuan natin yung ating mga sarili kung paano maging content. Sa kung ano meron tayo para hindi tayo naghahabol. Naghahabol ng panahon, naghahabol ng success, naghahabol ng kung mga ano-ano rito sa mundo. Kasi, believe it or not, there's a lot of things that will show or that will be shown to you that you will see, with your worldly eyes dito sa mundo, sa paligid natin na maglalayo sa atin sa landas na patungo sa plano ng Panginoon. Okay? So what are the key aspects of Romans 12:2? Number 1, do not conform. So, this part of the verse is a call to actively resist talaga. Ano ba yung mga dapat nating i-resist? Ang dapat nating i-resist, guys, yung mga ungodly patterns. Behaviors. Sa pattern naman at saka sa behaviors, ano yun? Yung mga pagnanakaw, yung mga pag-iimbot, yung mga pagkakaroon ng inggit, yung pagsasabi ng maganda sa harap ng mga tao at saka sa likod pala hindi mo pala siya mahal. Okay? So ano pa? Yung pagsisinungaling
yung pagnanakaw. Those are ungodly patterns and behaviors. So, dapat at the end of the day, tinatanong natin ang ating sarili, nakagawa ba ako ng ungodly behavior? Nagkaroon ba ako ng ungodly behavior today? Yung tinatahak ko bang pattern sa buhay ko ay godly ba or ungodly? Pero ngayon tatanungin niyo ako, ano ba yung godly patterns? Ano ba yung ungodly? Yan, kailangan po tayong magbasa ng Biblia. Kaya po, sa bahagi ko sa inyo, kung ano mo yung maliit na kaalaman ko, at saka yung mga nababasa ko, at saka mga natutunan ko sa inyo. Para kahit pakonti-konti, meron po akong naibabahagi. Okay? At saka lalaman po natin kung ano yung katotohanan. Alright. Seryoso na po tayo. Nafe-feel ko po kung nagiging seryoso na ako eh. Okay. So, also thought processes, guys, that are prevalent in the world. Ano po yung mga thought processes na ungodly? Ano ba yon? Ang ehemplo po ng thought processes na sinasabi rito ay yung pagkainis, pagkamuhi sa sitwasyon or sa tao or sa bagay-bagay na nandyan palagi sa isip natin. Those thought processes that are ungodly prevent us from thinking about good things. Kasi ang iniisip natin, kung ano lang yung makakabuti sa atin. Naka-cloud po yung ating judgment kapag ganun po tayo mag-isip. Okay? Ano pa ba? So, hindi lang thought processes eh. Idadagdag yung behavior na kapag yung thought process natin ay masagwa, yung mga nasasabi natin ay hindi rin maganda. At saka, nasasabi natin sa iba. So, nagkakaroon tayo ng mga hindi magandang conversations. Nagkakaroon tayo ng hindi magandang posting. Nagkakaroon tayo ng hindi magandang mga iniisip. Kasi nanganganak-nganak yun eh. Kapag hindi natin, if we don't catch ourselves having those kinds of behavior, thought processes, feelings, at saka hindi natin nababago kaagad, habang maaga pa, nagiging malaki po yun. Nanganganak po yun, nagiging malaking pamilya po yun. Okay? Tumatawa lang ako kasi mabigat itong pagtuturo na ito, guys. Mabigat ito dahil ang usaping ito ay about conforming and not conforming. Conforming to the Word of God and not conforming to the affairs of the world. Mahirap kasi nandito tayo sa mundo. Okay? Hindi naman ito kaharian ng Panginoon, ang mundo. Ang kaharian niya ay nandoon sa life after death natin. Okay? Nandoon sa langit. Alright. So, pangalawang aspect po ng Romans 12:2 is be transformed. Okay? So, yung first is do not conform. Pangalawa is be transformed, which is the opposite of conformity. Okay? And ito po ay ang process ng pagbabago sa ating kaloob-looban, sa ating puso, na dumadating sa atin kapag nagkaroon tayo ng renewal ng ating pag-iisip. So, tanong nyo sa akin ngayon, so nag-uumpisa pala yun sa pag-iisip? Oo, kasi dapat nililinis natin yung ating pag-iisip. Okay? Bago natin, kaya nga yung isip natin, yung ating brain ay nasa itaas kasi yun ang dapat una nating i-tame. Yun ang dapat una nating turuan at i-control. Okay? Na para magbago. Pagkatapos po niyan, susunod po yung ating puso. Pag yung puso po natin ay na-transform na, yung ating pong mga behavior ay nagbabago. Nagbabago po yon because there's already an inner change in us.
paano tayo magkaroon ng magandang pag-uugali, na magkaroon ng magandang pakikitungo, pag-aasal, magandang asal, or magandang iniisip, magandang saloobin, pag hindi po natin nabago kung ano yung ating nasa sa puso or nasa sa isip. Okay? Example po, paano tayo mag-transform? Kasi mahirap naman yun. I believe transformation will come as a decision. Kung ang goal natin ay magkaroon ng peace of mind, magkakaroon ng godly walk, kailangan nating i-reflect or hanapin po natin kasi hindi na yan dumadating sa harap natin kaagad. Hinahanap po yan kung ano yung dapat nating i-transform sa ating buhay. Ito ba ay yung huwag nang mag-shopping kung hindi kailangan? Parang ako yun. Nakaka-relate po ako kaya yun po ang sinabi ko. Ano pa ba? Huwag magluto ng sobra-sobra kasi nasasayang po. Ganun po ako kasi everyday kasi kailangan kong isipin baka dumating yung anak ko, baka gusto ko pa siyang kainin mamayang gabi or bukas, kaya dapat marami yung niluluto. Pero minsan kasi hindi mo naman kinikrave yung mga cold na pagkain sa refrigerator. Siguro, first, second, third, fourth, pwede pa rin, pero pang-5, hindi na yata. Nasanay na naman din po akong kumain ng mga leftover, pero may mga nasasayang din po, hindi naman ganun karami. Ngayon, ang niluto ko ngayon is, munggo. So, mung bean with ground beef at saka chicken. Okay? Kasi kung sino ang may gusto sa chicken yung kakainin niya. Kung sinong may gusto doon sa ground beef din. So, kailangan po high protein ang ating ulam. With cabbage na po at saka a little bit of squash. Ano pa yun? Nilagyan ko rin ng cilantro at saka nilagyan ko siya ng curry powder. Parang may nakalimutan pa akong panggitin eh. Sabihin ko na lang pag naalala ko. Okay? Pero I think that's all. So yun, masarap po siya. Luto na po. At saka nagluto po ako ng kanin kasi sabi ni Justin, pupunta raw siya today. I was not able to prepare a banquet pero marami po akong niluto. Isang bandehadong malaking pot pala ng mung bean soup. Okay? So ako kakain din ako mamaya kasi I'm transitioning back to keto instead of strict carnivore. Pero papakiramdaman ko po kasi pag hindi maganda yung effect ng transitioning back to keto at saka pag re-introduce ng mga carbohydrate kahit na may kasamang protein yung sa mung beans, sa mga beans, sa mga babalik pa rin po ako sa carnivore, yung i-alternate ko lang. Okay? So yun, mga examples lang po yun. At saka, ano pa ba? Yung mga habits natin na pag-iinom ng mga soda, kasi masarap eh. Kasi hinahanap natin eh. Mag-isip-isip po tayo kasi hindi po mabuti sa ating katawan yon. Kung ayaw nyo po manood ang video, i-google nyo na lang kung ano yung effect ng mga matatamis. Juices, fruit shakes, mga soda, Coke, orange. Okay? Kahit na may yung mga no sugar or sugar-free varieties, they are not also as good as water. Okay? So, yun. Now, ang third aspect po is renewing of the mind. Okay? This is a method, okay, through which transformation, yung pagta-transform po ng ating pag-iisip at ng ating pagkatao ay nangyayari. Yung pagre-renew ng isip.
ang pagpupuno po natin ng ating isip ng mga katotohanan na sinasabi ng Panginoon and pagtutuon ng pansin on sa mga things, sa mga bagay-bagay, sa mga bagay na eternal. No, yung mga promises po ng Panginoon, eternal life. Ano ba yon? Pwede po nating baguhin at saka i-shift yung ating thinking from worldly to heavenly values. Hindi po ako heavenly in all aspects of my life. Okay? So, I am still teaching myself. Andali lang po kasi nag-ring. Sino ba ito? Andali lang po. Hindi po ako ganon. Tinuturuan ko pa rin po yung aking sarili para magbago at saka i-align yung aking mga values, pag-iisip, pagsasalita, pag sasagawa ng mga decisions, kung ano po yung naaayon sa gusto ng Panginoon sa buhay ko. Meron na naman ulit. Pasensya na. Okay? So, kaya samahan niyo po ako. Kasi, kung ano po yung mga natututunan ko habang ako po ay nag-aaral at nagre-renew ng aking sarili, ibabahagi ko po yon sa inyo. Hindi po ako banal sa kabanal-banalan, pero nagsusumikap po ako para magkaroon ng bahagi sa plano ng Panginoon sa buhay ko. No, para magkaroon ng bahagi ang plano ng Panginoon sa buhay ko. At saka, I don't wanna reject or disregard His plan for me. Obey lang po ng obey. Alright? Now, number 4 is discerning God's will. Kasi ano po yung dapat nating i-renew kung hindi naman po natin alam kung ano po yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay? So, how to discern. Paano natin yung nalalaman? Sinasabi pa niya sa atin directly? Nababasa ba natin yon? Yes, nasa Biblia po yung mga will, gusto, salita ng Panginoon. Kaya, magbasa-basa po tayo.
you.